Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya nga po, kailangan po na tayo ay talagang yung ating alab po ng paglapit sa Diyos. Atin pong gawin na talagang ito ay maalab na maalab. Kaya't nais kong bawat isa sa atin ay ngayon ay dumulog sa panalangin. Hindi ko alam kung ano yun dahil kanina ko lang narinig. Hindi na ako nakadalo doon sa mga conferences, prophetic conferences. May isa raw propeta ron na nag-conference sa Mindanao. At siya'y isang foreigner. At right there sa conference, sinabi niya yung tatamaan ng baha. In-spell niya dahil nga ang nakikita lang niya ay Cagyan at ininterpret Cagayan de Oro at ang isa ay Lipa, Lipa City. At napigilan ang pagbaha sa Lipa City dahil nagkaroon ng revival ang mga simbahan doon. Nagkaroon ng matinding panalanginan. Kaya nga po, atin pong patindihin ang ating pananalangin. Kung ano yun, hindi rin niya masabi at hindi ko rin alam, pero tayo po ay right on track doon po sa ipinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya nga po, tayo lumapit ngayon sa Diyos. Tayo po ay magpakumbaba. Let us humble ourselves before God and let us return to Him. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. And let us honor Him by our humility and sadness. Pero laging tatandaan mo po, yung mga lumapit sa Diyos, dumating man yung kung ano man yun, iiwas man tayo, at kung sakaling yun ay ituloy, pero ang isang tiyak ko, ang lahat ng nagpakumbaba, i-spare. Hallelujah. Sige po, tayo ay mag-ukol ng ilang sandali. O Diyos, ang maalab na pandama. Bagamat hindi namin naunawaan kung ano ito, kami ay lumalapit sa iyo ngayong ikalawang gabi ng Triple Noble Nights of Revival. At aming hinihiling na ipaalam mo sa amin, sa bawat isa sa amin, kung ano man yung nakatakda na sinabi ng iyong propeta. Nais namin na maging maliwanag ito sa amin. Kaya tulungan mo ang bawat isa upang hindi kami maapektuhan kung ano man yung nakatakdang iyong gaganapin upang ang tao ay manumbalik sa iyo sa pamamagitan ng kung ano man ito. O Diyos, salamat mula ngayong gabi, lahat ng naririto ay magkakaroon ng matalas na pandinig, matalas na espiritual na mga mata na makikita nila ang di nakikita ng pangkaraniwang tao. Na iyong talasin ang aming pandama upang maunawaan namin kung ano man ang nagbabantang panganib. Hayaan mo na kami ay laging ligtas. Hayaan mong sa mga salot kami ay laging protektado.
sa mga epidemya ng anumang uri ng sakit at karamdaman, kami ay iyong ilalayo. Kaya naming hinihingi ang iyong maalab na pag-ibig at pagmamahal sa amin. At kami ay nagpapakumbaba ngayong gabi na kami ay humihingi ng pagpapatawad. Ano man ang aming kasalanan sa aming ibabaw o maging sa aming ilalim at kapaligiran. Sa loob ng aming puso at isipan at katawan at maging sa labas nito, ano man ang aming nabigkas na salita, kami lumalapit sa iyo. Sa kamangmangan dahil marami kaming hindi alam, hayaan mo ang iyong awa, ang iyong igawad sa amin. Mahabag ka po sapagkat kami ay nagkaroon ng kapasyahan na magpakumbaba sa iyong harapan. Awa, habag, biyaya at iyong kabutihan ang aming inaangkin na kami ay iyong sukluban. O salamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng amen. Kahapon po tayo ay natuto that we were perfected forever. Ngayon po, kailangan tayo matuto because we were perfected by the blood and by the Holy Spirit and by the Word. Kailangan po tayo ay fully dedicated to Jesus Christ. Wala pong pinakamagandang buhay kundi ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Wala pong tagumpay na lihim. There is no secret success. Every success is revealed by the one who succeeded. Hindi mo po maaawat ang nagtagumpay na magkwento ng kanilang tagumpay, kaya walang lihim na tagumpay. At ikaw, ako, bawat isa sa atin ay nagtagumpay sapagkat tayo tuloy-tuloy sa Panginoon. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, tagumpay ka ngayong araw na ito. Dahil ang sabi ng Biblia, huwag ninyong kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Lalo na ngayon na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya kailangan ikaw ay maalab sa pagdalo ng pagtitipon. Sapagkat dun tayo lalakas. Dun tayo magpapalakasan. Dun tayo magpapanalanginan. At dahil tayo ay nagpapalakasan, dahil tayo bahagi ng isang katawan, kaya ang lakas mo ay lakas ng bawat isa sa atin. Kaya manalangin tayo sandali at ating hilingin ang karunungan na dulot ng banal na Espiritu sapagkat ang banal na Espiritu ang ating patnubay, namumuno sa atin at nangangasiwa sa atin at yung lahat ng iyong alalahanin, iyo po itong ilagak sa Panginoong Hesukristo. Banal na Espiritu, bigyan mo ng kapayapaan ang isipan ng bawat isa at alisin ang pangamba sa bawat puso at magkaroon ng kapayapaang nagbubuhat sa iyo. At lahat ay makatanggap ng katotohanan at mabuhay ang bawat isa sang-ayon sa masisiwalat sa kanila. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Kaya nga, simpleng-simple lamang po ang mensahe, constant, consistent, and dedicated life. Constant, consistent. So, ano po ang constant? Di nagbabago. Ano ang consistent? Tuloy-tuloy. Ano ang dedicated? Nakaalay. So, di nagbabago, tuloy-tuloy at nakaalay na buhay. Ulitin natin ang Tagalog. Di nagbabago,
tuloy-tuloy, at nakaalay na buhay. Constant, consistent, and dedicated life. So, ang aking ipapaalaala sa inyo, know your calling. Every one of us had a call. Bawat isa po sa atin ay may tawag na buhat sa Diyos. Kaya kung iyong babasahin ang Hebrews 11, makikita mo ron ang dalawang salita, by and through. So kung atin pong papansinin, ang by ay yun po yung pinaniniwalaan mo araw-araw ng tuloy-tuloy. At dahil kumbinsido ka sa iyong kalooban, humakbang ka sa pananalig. Yun pong through, ay meron pong pasimula at meron pong patutunguhan. Kaya nagpasimula tayong manalig at tayo tuloy-tuloy hanggang makamit natin yung pangako. Constant, consistent, and dedicated life. At ano yung uri ng pag-ibig na dapat natin, o ano yung uri ng buhay na dapat nating maisagawa? Sa Philippians chapter 1, verse 21. Nais kong inyong maunawaan, iisa po ang dapat nating buhay na maisagawa. Sabay-sabay na ating basahin, for to me, to live is Christ, and to die is gain. So, yun pong preposition na to, dalawa pong ulit o tatlong ulit na ginamit. To me, to live is Christ. And to die is gain. Sa akin, para sa akin, ang mabubuhay ay si Kristo. At ang mamamatay ay ang aking laman. Amen po ba? So, atin pong sisiyasating mabuti kung paano tayo mabubuhay o kung paano'y si Kristo'y mabubuhay sa atin. Laging atin pong uunawain na si Kristong nabubuhay sa atin, siya po ang mamumuno sa atin. Amen po ba? So, tingnan natin ang isa pang talata sa Galatians 2:20 para maunawaan natin kung ano yung uri ng buhay na ito. I am crucified with Christ. Ibig sabihin, kasama akong napako sa krus. Kasama ako ni Kristo. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, pansinin po natin, ang magpapasigla po sa atin, ang magpapatibay po sa atin, ay ang paniwalaan na noon pa'y iniibig tayo ng Diyos. Noon pa iniibig tayo ni Jesus. At binigyan niya ng pagpapatunay yung pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Mag-ipo tayo pansamantala katulad ng sinabi ko sa overnight. Let us be historical to avoid hysterical or hysterics. So, tayo po ay maging mag-alaala sa history. So, history defined simply is this: a record of written past events. Sad to say, history repeats itself because people never learn. Magandang gabi una sa ating Diyos na buhay, pangalawa sa Amen. ating Pastor Greg Durante, at sa lahat po ng naririto, magandang gabi.
Ako po, matagal na po nag-ating dito. Marami po akong dapat ipasalamat sa Panginoon, Pastor. Kasi nung nag-ating ako dito, yung anak ko, 3 nagpunta ng Dubai. Ngayon, ang sweldo lang niya, 2,500 dirham. Ngayon, nag-resign siya doon dahil napakaliit, nag-uupa ng bahay, pagkain, lahat. Kaya nung nawalan siya ng trabaho mga 6 na buwan. Ngayon, nung nag-attend ako ng dito, sabi ng anak ko, Mama, ipag-pray mo ako, Mama, na makapasok ako sa British company, sabi niya. Ngayon, nung nag-attend ako dito, nagbigay ako ng prayer request. Tapos nag-pray si Pastor Durante na sabi niya, lahat ng mga, at saka sabi pala ng anak ko, at sabi niya, Mama, yung sweldo ko kahit na 5,000, sabi ko, hindi, hingi natin kay Lord mga 7,000 dirham, sabi ko gano'n. Wala kayang times 90. Parihin ng Diyos, alam mo kung anong pinag-pray ko dito, na sabi ni Pastor, sumunod kayo sa panalangin. Tapos sinabi ko na, Lord, gusto ko maging sweldo ng anak ko, mga 7,000 dirham. Tapos alam mo, nung 2 araw, tumawag ang anak ko, Mama, natanggap ako, Mama, sa British company. At ang sweldo ko, 7,000 dirham. Pagkatapos, Praise God. may Mama, may profit sharing pa kami. Tapos libre sasakyan pa, Mama. Sabi ko, purihin ng Diyos. Amen. Sabi ko, alam mo, anak, kasi nung nag-attend ako ng revival, sinabi ni Pastor na lahat ng hiniling namin, ibinigay na ng Panginoon. Kaya, Amen. Hallelujah. Dito, talon ako ng talon kasi sabi ko, Lord, thank you. Kasi sinabi ni Pastor na binigay na, kaya pinagpasalamat ko na. Tapos nung nag-attend naman ako nung sumunod na revival, sabi ni Pastor naman, yung walang mga sasakyan, magkakaroon na ng sasakyan. Purihin ng Diyos talaga, wala pang 1 buwan, nagkaroon kami ng sasakyan. Praise God. Kaya nagpapasalamat ako. Matagal na akong gusto magpasalamat sa Panginoon, kaya lang wala akong pagkakataon na makapagpasalamat. Kasi minsan nadating kami huli na. Pero ngayon, Tatapos na. ngayon si Pastor nagtatawag. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi ako magpasalamat. Sabi ko ganun kasi madaming pagpapala talaga ang binigay ng Panginoon sa pag-attend ko dito. Ang bahay namin maiilit na. Nagpunta kami dito ng asawa ko, nag-attend kami, tapos prayer request din ko yata yun. Tapos alam mo ba, maiilit ang bahay namin na hindi na ilit yun. Praise Tapos God. sa halip na ang babayaran namin, mga 700,000, na umabot lang ng 250,000 ang binayaran Praise namin. God. Amen. Kaya maraming salamat talaga, napakabuti ng Diyos. Kaya si Sister Rose kahapon, binuntahan ako sa bahay. Sister Rose, Sister Mercy, atin tayo sa revival. Sabi ko, sige. Kaya lang ngayon, na-traffic na naman kami, kaya nahuli kami. Purihin ng Diyos. Maraming salamat. Thank you. Nasa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord, Pastor. Praise God. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa Kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito.
na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Yesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita at ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Yesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kapag binasa mo Psalms 23, verse 1 onwards sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad at daragdagan pa po natin ng isang DVD
ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at 1 DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya po pabalik-balik yung mga kabiguan ng mga nagdaang mga panahon dahil ang mga tao hindi natuto sa kanilang pagkabigo. Kaya nga kung ating unawain, ang sikreto po ng matagumpay na buhay ay desisyon. Amen po ba? For me, to live is Christ. Para sa akin, si Jesucristo ang mabubuhay. So, paano mabubuhay si Kristo sa iyo? So, laging unawain natin nung araw na tayo ma-born again, nakatira na sa atin si Jesucristo. At nakatira na sa atin ang banal na Espiritu. Ito yung tinutukoy ni Pablo, the power that is at work in you. At ito po ay double power. The power of the Son and the power of the Holy Spirit. And then ang tertiary power ay yung overshadowing power of the Father. So if you will know the Holy Scripture, you will understand the power of God. Hindi po tayo magtatagumpay through schemings. Hindi po tayo magtatagumpay through our own ideas. No, 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 no. Because life is hearing and obeying.
There will be no obedience without hearing first. Kaya nga ating unawaing mabuti, to live is Christ, to die is gain. So, ang desisyon ko sa aking buhay, para sa akin, si Jesucristo ang mabubuhay sa akin. Kaya sa bawat himaymay ng ating katawan, si Jesucristo ang mabubuhay. Sa ating isipan, si Jesucristo ang magdudumina. Sa lahat ng lamang loob natin, si Jesucristo ang maghahari. Hello? Kung si Jesucristo ang nabubuhay sa atin, we will be aware and conscious of Jesus Christ. Laman ng ating isip at tibok ng ating puso, si Jesucristo ang aking pag-asa. Si Jesucristo ang nagliligtas sa aking patuloy. Bagamat nagligtas siya, araw-araw ako ay kanyang inililigtas, gayon din sa iyo. So kailangang mawala ka na sa iyong sarili. Huwag ka nang titingin sa sinasabi ng tao. Ang tingnan mo ay ang iyong relasyon sa Panginoong Jesus. Dahil pag pinakinggan mo ang sasabihin ng tao, ikay mauudlot. Ikay mawawalan ng lakas. Ikay mawawalan ng tapang. Pero ano ang sabi ni Apostol Pablo? I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Ito nawain po natin, to live is Christ, and how shall Christ will live? So, tingnan po natin sandali sa verse 25 ng Philippians 1. How shall Jesus Christ live in you and in me? And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your pardurance and joy of faith. Bakit ako buhay? Sapagkat kaligayahan kong magturo sa inyo. Hello? So Christ is living in me, and the love of Jesus is to remove ignorance in the life of people. Education is designed to combat ignorance. The courageous or the brave man, siya po ay matapang na gagawin niya yung inaakala niyang maganda. So, wala siyang takot. And then, the shrewd man, yun pong may isipang nakikipagsapalaran, siya ay tatayo doon sa salitang luck o swerte. Baka swertehin. Pero the educated person will gather the facts and wait for the right time. Hello? Kaya nga po may pag-aaral, kaya po may pagtuturo para tayo ay matuto sa katotohanan at para may apply natin ang spiritual na mga aral. Kaya kung ikaw po ay magpapatuloy na ipahintulot mo si Kristo ang mabuhay, para ang iyong mga kasambahay, mga kasama mo sa buhay, mga mahal mo sa buhay, kapag minithi mo ang kanilang kaligayahan, then Jesus will live through you. So have the confidence. Tanggapin mo ang tiwala. Ano po yung confidence? Right inside, I believe that Jesus lives in me. Do you have that confidence? That Jesus lives in you? Nasa iyo po si Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo hindi katulad ng tao na pag masama ang ugali ng tao, nakikipag-break yung girlfriend sa kanyang boyfriend dahil masama ang ugali. Pero nais kong ipaunawa sa inyo, kahit anong bait nung iyong boyfriend o girlfriend pagkasal na kayo, doon makikita ang tunay na ugali. Hello? Kaya huwag kang kakasiguro na mabait ang iyong boyfriend o girlfriend sapagkat pag kayo ay magkasama na,
Ang halaga po ng gulong ay kapag ito ay gumulong. Hello? At alam mo, masarap habang nag-honeymoon. Masarap habang umiinom sa isang baso na tigisang straw. Masarap po yung nagsusubuan. Pero kapag may mga problema na, bahala ka sa buhay mo. At bahala ako sa buhay ko. Alam mo, yung ayaw ng tiisin, hindi po mag-aasawa yan. Sapagkat walang kaligayahan na hindi dumaan sa mga tiisin. Paano mong madidiferentiate ang kaligayahan kung hindi ka nakaraan ng kalungkutan? Hello? Kaya, the sanity of life, the normality of life, sometimes you are sorrowful and most of the time you are joyful. So if we can put it into equation, kailangan mas marami ang iyong kagalakan kaysa kalungkutan. Tingnan mo ang iyong katabi, kaya buhay pa yan hanggang ngayon dahil sa kalungkutan na nagdala sa kanila sa kaligayahan. Amen? O, purihin ang Panginoon. Kaya nga ating unawain, napakabuti ng Diyos sapagkat nagdisenyo siya ng mga pamamaraan, linagyan tayong lahat ng emosyon. Sino rito ang walang emosyon? Sino rito ang walang pakiramdam? Ngayon, yung pakiramdam po yung normal yan. Yung pagtatampo, yung kalungkutan, yung pagdadabog, yan po yung normal. Nagiging abnormal yan kung hindi makaalis. Nakukuha niyo po? Kaya malusog kayong mag-asawa pag kayo may pagtatampuhan pag minsan. Yung walang tampuhan, patay na. Dahil bakit namatay? Dahil yung stress niya, internal. Kinimkim ang sama ng loob. Hello? Huwag mong kikimkimin. Isigaw mo sa pader. Huwag sa iyong asawa. Sa pader. Amen? O, purihin ng Panginoon. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. So, ano ang kaligayahan ni Pablo? Dumaranas siya ng iba't ibang pagsubok. Dumaraan siya sa iba't ibang mga tiisin. Pero ang naaalala niya, siya'y natututong magbigay ng kagalakan sa pananampalataya ng kanyang mga tinuturuan. So, ang nasa puso niya, he has the right motivation so that they will have a furtherance of their joy of faith. Na sila ay magkaroon ng pag-unlad. Yung makita ko lang kayong humahalakhak, masaya na ako. Sapagkat sa labas ng simbahan, ikaw ay laging nakasimangot, lalo na pag naghihintay ka ng sasakyan sa gitna ng gabing umuulan. Hello? Kaya nga kung sa loob ng simbahan, ikay nakakatawa, ang ibig sabihin, normal ka. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Darating ang bagyo. Daraan ang mga lindol. Pero laging tandaan mo, those who trust in the Lord will be as strong as Mount Zion. Magtatapos ang lindol, magtatapos ang bagyo. Wala nang baha, pero nakatayo ka pa rin. At laging ikay maligaya sapagkat ikaw ay merong internal confidence in God because Christ is living in you. At ang katibayan na si Kristo ay buhay sa iyo, ang laging nakikita mo sa kawalan, merong ibabalik na kasaganaan. Amen! Hallelujah! Kaya nga, laging unawain mo na laging may babalik na bago ang Diyos. Lagi. So, time is precious. Money is important. So, if you lose your money, you can regain it. Tama mo ba? Nawala yung pera mo. Pero mababawi mo yon. Sabi nga, nung isang nagbigay ng lahat ng mga luton lugaw niya doon sa kanyang tindahan. In-interview siya ng isang reporter sa isang kilalang channel. Bakit mo po naisipan na lahat ng iyong paninda ngayon na ibigay?
Ang sabi niya, napakaganda nung sabi niya, mababawi ko rin yan next time. Hello? Pero ngayon kailangan kong magpakain. So, money lost can be regained. But time lost, you cannot recover. Kaya spend your time na laging dumadalo sa gawain ng Panginoon. Sapagkat sa gawain ng Panginoon, doon ka uunlad. Sa gawain ng Panginoon, doon ka sisigla, sapagkat ang makakatabi mo ay tulad-tulad tayo na galing sa maraming kabiguan, kaya marami rin tayong tagumpay. Ang isang taong hindi nabigo kailanman ay hindi sumubok na magtagumpay. 10,000 failures bago pagtagumpay si Thomas Alva Edison. Kaya nais ko pong ipaunawa, kung bigo ka ngayon, laging tandaan mo, marami kang matututunan. Failure is only failure when you never learned the lesson of its failure. Ang kabigo ay kabiguan kapag hindi mo natutunan yung aralin kung bakit ka nabigo. At laging tandaan mo, ang kabiguan ay sa kadahilanan na wala tayong lubhang pagsangguni sa Diyos. Hindi natin nagagawa na asikasuhin ang ating buhay espiritual. Kaya magsanay ka na ang iyong espiritu muna, ang iyong linangin. Nourish your spiritual life. Dahil kung matatag at matibay ang iyong spiritual life, ano mangyayari? Hindi ka maaaburido kahit ano ang mangyari sa iyong paligid. Hindi ka maaaburido sapagkat nalalaman mo na maganda ang halaga ng iyong inuuna sapagkat ito ay mahalaga sa Diyos. Walang kabaitan na nasasayang. Laging tandaan mo, walang ubos ang biyaya ng Diyos. Walang tigil ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga unawain mong mabuti ang lahat ng ipinagkaloob mo sa gawain ng Panginoon, ang siyang hindi mawawala hanggang sa kaapu-apuhan mo. Pero lahat ng ginugol natin sa ating sarili lamang at walang ginugol tayo sa gawain ng Panginoon, kalungkutan ang magiging dulot nito. Kaya nga sabi ko, Panginoon, likhain mo sa mga anak mo ang pagiging katulad ng babae na nagbasag ng alabastrong pabango. 1 taon na sweldo ang halaga. Nakapag-offering na ba tayo sa Panginoon ng ganong kalaking halaga? 1 taong sweldo. Palagay ko wala sa ating nakakapaghandog pa ng ganon sa Panginoon. Pero yung babae, pinagbawalan ni Judas, sayang! Sana yung halaga, hindi po siya manghihinayang kung yun ay 10 piso lang. Pero hindi 1 taon na sweldo ni Maria. Ibinuhos lang yung 1 boteng pabango kay Jesus. At bakit niya nagawa? Sobra ang pag-ibig niya kay Jesucristo. To live is Christ. To die is gain. Paano tayo mamamatay para makinabang? Let us die to our viewpoint. Let us die to our dream. Mamatay tayo sa mga pangarap natin. Nakukuha niyo po. Yung pangarap mo, na palagay mo'y napakaganda, masigit po doon ang pangarap ng Diyos. Pinapangarap mo ay simple lamang buhay, pero ika'y iaangat ng Diyos sa di pangkaraniwang buhay. Pero kailangan ng isang pagpapasya at kailangan maging constant and consistent. Ano po ba ang dedicated? Ang dedicated po ay isang buhay na itinalaga mo lamang ay para sa iyong pinag-alayan ng iyong buhay. At laging tandaan mo, kapag ang ating buhay ay tuloy-tuloy na nakaalay sa Panginoon, dadalhin ka ng Diyos sa pinagpala at maunlad na lakarin. Amen po ba? Sapagkat He will guide us to all truths.
Dadalhin niya tayo kung saan nandun ang mga biyaya at pagpapala, sapagkat alam niya na habang tayo pinagpapala, lalong dumarami ang naliligtas. Amen. Habang tayo yumayaman, lalong dumarami ang gumagaling sa lahat ng sakit at karamdaman. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Tingnan mo sa iyong katabi. Sabihin mo, iba na ang kulay ng mukha mo ngayon. Kanina putla ka. Para kang anemic kanina, pero ngayon ang ganda-ganda mo. Kung lalaki, ang gwapong-gwapo mo ngayon. Iba na ang ngiti mo ngayon. Kanina ay malamlam ang ngiti mo, pero ngayon tunay na ngiti na yan. Sabihin mo, ituloy mo yan. At huwag mong kalilimutan yung ngiting yan, sapagkat siya'y dulot ng banal na espiritu nung gabi ng revival na ikay dumalo. At lagi kang ngumiti. Lagi kang tumawa kahit nag-iisa ka. Sapagkat ang dyablo ay galit sa masaya. Si Satanas ay galit sa natutuwa. Naghahanap siya ng katulad niya. Kaya ang gusto niya, pity party. Yun bang pinag-uusapan, alam mo, kawawa talagang ang buhay, kawawa talaga. Oo nga, ako rin, ganyan din eh. Yun ang gustong salihan ni Satanas. At siya ay nagpupuel ng ganong kwentuhan. Normal lang naman yan. Alam mo, sa ating mga Pilipino, mukhang Pilipino si Satanas pag minsan. Alam mo tayo mga Pinoy, ganyan lang talaga tayo. Laging dukha, laging maralita. Dito sa Pilipinas, ang yumayaman lang ay yung mayaman. Pero tayo, hanggang mamatay tayo, ganito na lang tayo. Si Satanas po yun. Hello? Bakit yumayaman ang mayaman? Baka mas masipag siya kaysa iyo. Ang mayaman, kaya yumayaman, tulog pa kayo, gising na siya. Hello? Daig ng masipag ang maaga. Maaga nga gumising, wala namang ginagawa, kundi mag-isip, ano kaya ang gagawin ko? Alas 12 na ng tanghali, nag-iisip pa kung ano ang gagawin niya. A visionary is one who see a vision that will not act on the vision. That is a visionary. But a missionary is one who has a vision and act on his vision. Nakita mo na ikay magkakaroon ng magandang bahay. Gising ng maaga at pumunta ka kung saan merong bahay na iyong mabibili. Hello? Purihin ang Panginoon. Iba ang aking notes. Ba't napapunta rito? Dahil ngayong gabi, kailangang ma-develop sa inyo ang total confidence in God, at ang confidence in God ay magbibigay sa iyo ng maligayang kalooban, ng maliwanag na pananaw, because Christ is living in you. The Holy Spirit is your comforter. The Holy Spirit is our guide. The Holy Spirit is our leader, because we are children of God. Kaya nga ating unawaing mabuti. Sa Colossians 3:1. So nakita natin that Jesus is to live. And for Jesus to live, ang sabi sa Colossians 3:1, if you then be risen with Christ, seek those things. So ano ang iyong dapat hinahanap? Things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So ang ating puso po ay tumitibok para sa mga bagay na nasa langit. Ano po ba ang mga bagay na nasa langit? Ang salita ng Diyos ay espiritual at ang ating katawan ay karnal. So ano ang mga bagay na nasa langit? Ang salita ng Diyos ay pag-aari ng Diyos, kaya salita ng Diyos. Kaya ating hanaping mabuti ang sabi ron, seek those things which are above. Kaya paghahanapin mo ang mga bagay na nasa langit, ito ay nasa iyong Biblia. If you know the Holy Scripture, you will know the power of God. And what is the power of God? The power of God is this, that He can help you, that He can defend you, that He can protect you, that He can bless you with new wisdom. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga kang mamamalagi ka sa presensya ng Diyos,
Yung iyong maliit na hanap buhay, isipin mo lang ng isipin na ito ay palalakihin ng Panginoon. Huwag kang mag-akala na ikay mananatiling nag-iisa. Sapagkat kung iyong pananatilihin ang lasa ng iyong linuto at pinasasarap mo araw-araw, dadami ang iyong mga kliyente at dadami ang magiging magbebenta ng iyong produkto. Hindi ikaw, kundi sila na nakatikim na masarap ang iyong luto. Hello. At kung ikaw naman ay merong ginagawang hanap buhay na bibigay ng kaligayahan sa tao, ipagsasabi ka ng mga nalagayahan sa iyo. Namatay ang may-ari ng isang gasolinahan. Wala siyang anak. At ang akala ng kanyang manager sa kanya ipamamana dahil nagpakita siya ng gilas. Pero laking gulat niya at kalungkutan, ipinamana ay sa janitor. At siya nagpuputok ang butsi. Ang bihira, si boss. Hindi tama yung kanyang ginawa. Bakit sa janitor at binasa sa kanya ng abogado? Ang last will and testament ng may-ari na yung janitor, kung magtrabaho ay hindi tinitingnan ang orasan. Hello. At kung siya ay may masamang pakiramdam, nandun at handang maghintay ng utos sa akin itong aking janitor. At pinagmamalasakitan niya ang aking gasolinahan. Ayaw niyang magagalusan ang aking mga makinarya. At siya ang magpapatuloy ng aking hanap buhay sapagkat siya may malasakit at pag-ibig sa aking hanap buhay. Nais ko pong ipaunawa sa inyo na may nakakakita sa iyong ginagawa at yung nakakakita ang magbibigay pagpala sa iyo. Amen? The one who sees you is the one who will promote you. The one who sees you is the one who will bless you. Sapagkat ang pagpapala po'y gantimpala sa mabuti nating ginawa. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti bakit ang mga anak natin ay tapat sa atin. Sapagkat alam nila na nung sila'y maliit pa, pag humingi sila ng pagkain, isusubo mo na, ay ibinibigay mo pa sa kanila. Hello? At kahit matanda na ang kanilang mga magulang ay nakikipaglaro pa sila at nagsuswimming sila sa sahig nung bata pa siya. At hindi yun makakalimutan sapagkat yun ay isang magandang alaala sa isang bata na may alalahanin nung siya ay maliit pa. Kaya nga ngayon ay simulan mo na mabuhay ka, na pinahahalagahan mo ang lahat ng iyong ginagawa, pinapahalagahan mo ang iyong mga kasama, at pinapahalagahan mo ang iyong buong sambayan, na bawat tao ay mahalaga sa iyo sapagkat ganyan tayo pinapahalagahan ng Panginoon. To live is Christ. Kindness is Christ likeness. Kaya nais ko pong ipaunawa. Kaya tayo magkakasama dahil lahat tayo may kabaitan. Hindi tayo magkakatulad ng kabaitan. Pero tayong lahat ay may bait. Dahil kung walang bait, sira ulo. Kaya tiyak ko na ikay mabait. Sabihin mo sa iyong katabi, ikay mabait. You are kind. That is why you are blessed. You are blessed! You are blessed! At ang sabi sa verse 2 bilang pagtatapos, set your affection on things above and not on things on the earth. And then verse 3, for you are dead and your life is hid with Christ in God. Nais ko pong ipaalala sa iyo, patay ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, you are dead. So ano ang patay sa atin? Ang ating makasariling buhay. Ang ating laman ang patay na sa atin. At ang buhay na sa atin ay si Kristo. At tayo ay tinatakpan ni Jesucristo. Kaya hindi ka masasalanta ng dyablo sapagkat ang nakikita sa iyo, ang nakikita sa iyo, ang nakikita sa bawat isa sa atin ay si Jesus. Dahil tayo'y namatay na kasama niya. Mananalangin ako, O Diyos,
Let the powerful anointing of a constant, consistent, and dedicated life be upon your people. Right now. Right now. Give them a mighty anointing of this grace, working and increasing in their life. And may you receive all the honor and the glory in so doing. In Jesus Christ's name. And everyone shout! Amen. And everyone shout, hallelujah! 3 times, hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.